kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo ngayong hapong ito ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hunyo. It's June 23, 2026 na po. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Sabi po ng Pag-asa, humina daw po yung bagyong Francisco habang nananatili po sa loob ng ating bansa sa Philippine Area of Responsibility. Dahil ito po yung huling namataan sa layong 380 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. Taglay yung lakas ng hangin 175 kph o 175 kilometro kada oras. And then of course yung kanyang bugso na 215 215 kilometro bawat oras. Kanyang gustiness malapit po sa gitna at kumikilos ng pahilagang kanluran. Ang bilis niya yung bagal niya 10 kilometro bawat oras. Pero meron pang may LPA pa na minomonitor din ng Pag-asa. Meron pong minomonitor na namumuong sama ng panahon ang Pag-asa. Sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yan po ay lumakas bilang isang tropical storm. Nako, ito naman tayo sa ilabas-pasok. So
yan pong LPA na yan na nasa labas po, nasa layong 2,605 kilometro silangan ng southeastern Luzon. At taglay po niyan yung lakas ng hangin 65 kph, yung gustiness niya 80 kilometers per hour at kumikilos ng pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Aba, dala-dalawa yan Kaya nga po, di ba, nakataas pa ba signal number 1? O, meron pa bang signal number 1 sa ilang lugar po sa ating bansa? So tayo po ay magbibigay daan. Oo. Meron ba tayong pag-asa? Anyway, standby lang po mga kaibigan ha. At tayo po ay pupunta. Meron po tayo mamaya. Siguro hingi din tayo ng update. Ngayon talaga nakikita natin yung nangyari po dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kahapon na kausap natin ang Juvenile Justice System Office at atin pong sabi nga dito yung talagang panaghoy nakikita natin yung pong yung pamilya ng mga biktimang mga estudyante na ang gumawa din po ay kapwa mga estudyante, mga minor, Nakakalungkot para sa isang magulang. Kanina talagang naiyak tayo dun sa estudyante na talagang anong tawag yan? Anong tawag yan? Yung kanyang sarili, ang kanya pong ibinuwis ang buhay para po sa iba pa niyang mga kamag-aral. Nakakalungkot. But then, sabi nga, pero nilinaw ng Philippine National Police na 3 lang yung kumpirmado pong nasawi dyan po sa insidente ng pamamaril na yan sa San Jose National High School sa Tacloban City, pero meron pong nasa critical na kalagayan sa ospital at 20 yung injured. Ito po yung updated na report mula po dyan sa Tacloban City na ating mga otoridad. So 20 yung pong mga sugatan sa shooting incident na yan, kung saan ay 15 po yung meron pong bullet-related injuries, habang 5 yung non-bullet-related injuries. Nakakalungkot. Pero kanina lumalabas dun sa investigasyon, mga initial investigation, sinasabi may 1 buwan daw na pinagplanuhan ng 2 grade 9. Grade 9 students, sila po yung mga suspect sa pamamaril. At sinasabi nga po dyan na lumalabas dun po sa initial investigation na naisip na ng 2 estudyante na yan, isang 14 years old at isang 15 years old, na gawin yung crime noon pang May 1. Imagine nyo Oo, May 1. Pinag-usapan ng 2 po sa isang messaging app kung paano ipoposlit yung pong mga baril. Kailan, saan magkikita para gawin yung insidente nga po na kanilang ginawa. At syempre kasama na rin yung kanilang kumpiyansa sa umiiral na parusa laban sa mga menor de edad. Yun yung Oo. So bukod dun sa anggulo na bullying, tinitignan din ng ating mga investigador ng Philippine National Police yung possibility na sinasabing lulong sa violenteng larong gory box yung isa po dun sa mga suspect. Kita nyo, nagagawa ng social media, So sa mga panahon na to talaga dapat ang mga magulang ay talagang inuupuan yung kanilang mga anak at kinakausap, Dapat i-renew yung lalong-lalo na kapag yung sinasabi nga natin na busy na yung mga parents, pero pagka nasa bahay siguro ang pinakamahalaga kausapin yung inyo pong mga anak. Oo. Anyway, doon po sa pinaka latest na hakbang or action ng ating mga kapulisan, pinaplan siya po ng Philippine National Police at maging ng Department of Education yung kanila pong plano na paigtingin pa yung implementasyon ng pinaigting na security protocol sa mga eskwelahan sa buong bansa po natin. Napakahalaga po niyan, dahil nga po dyan sa insidente ng pamamaril na yan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Yan. So, meron yan di ba? May mga insidente pa earlier na pananaksak naman. Yan, sa magkaibang mga eskwelahan, dyan naman sa lalawigan ng Cavite, kamakailan. Kaya
Sabi nga ng PNP, di ba, target nila na ma-institutionalize yung tinatawag na mga preventive measure para maiwasan yung mga ganyang pare-parehong insidente ng karahasan, lalong-lalo na sa ating pong mga estudyante, sa ating mga mag-aaral. No, so dapat mag-usap-usap yung mga concerned agency, ang PNP, ang Department of Education, 'di ba? Dapat talagang tignan, suriing mabuti. No, na dapat ang ating school, dapat ang school natin ay zones of peace, 'di ba? Dahil diyan hinuhubog yung ating mga estudyante, yung ating mga anak na nag-aaral. Yan, nakakalungkot para sa isang magulang, lalong-lalo na makita mo yung panaghoy nung mga magulang, nung mga biktima. Ayan, napakahirap maging magulang kapag ganito na ang sitwasyon ng ating mga anak, no, sa ganitong pagkakataon. So anyway, mamahingi din tayo ng mga update at updated naman din actually tayo, no, sa mga ginagawa ng Philippine National Police. So mga kaibigan, tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa Public Service Hour at maya-maya meron pa rin tayong ang ating DCRH Team Operation Tulong ay nagpunta dyan po sa area ng Divisoria sa Maynila. No, tayo naman ay magpapasaya at maghahandog ng munting regalo para sa mga hapagkainan ng ating pong mga fruit vendor o yung mga nagtitinda daw ng prutas. Naku, kasarap dyan. Sige, mamaya pupuntahan po natin. And then of course, mamaya makakausap po natin ang Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated naman this time, ano. At pag-usapan natin na yung tinatawag na pag-unawa dun po sa sanhi at epekto ng bullying sa mga kabataan. Napakahalaga po na pinag-uusapan muli yung mga ganito, no? Paano ba yan nakaka-apekto sa pag-ugali at syempre yung role ng community, no, sa pag-iwas sa mga karahasan, lalong-lalo na dyan po sa eskwelahan. So mamaya, meron po tayong makakausap. Ayan, ating alamin at baka makahapon actually para lang sa ganun tayo din po ay makapagbigay ng liwanag or enlightenment, no, sa lahat, lalong-lalo na napakahirap mag-handle ngayon na mga ganitong sitwasyon, and even lalo na sa mga parents. Sabi nga, pagka napapag-usapan ng mga parents nowadays, ang mga bata ngayon iba mag-isip, no, mas matatapang, mas matatatag yung sinasabi nila yung kanilang mga paninindigan, parang hindi mo na kayang gabayan. Ayan, pero kailangan na dito talagang dapat ang mga magulang bigyan ng oras, no, yung kanilang mga anak. Kasi might be, kahapon pinag-usapan natin, di ba, na yung problema ng bata sa loob din ng bahay, no, dun sa iba, nadadala din syempre yan sa labas. Lalo na pagka walang guidance, walang nakakausap. Okay, maya-maya po yan, standby lamang. At tayo po ay magbibigay daan sa ating talakayan, pag-unawa sa sanhi at epekto ng bullying para po sa ating mga kabataan. Standby lamang at standby sa ating pagbabalik, pupunta tayo ng Divisoria, no? Yan po sa lungsod ng Maynila. Kaya magpasaya tayo ng ilan sa ating mga vendor. Babalik po tayo, oras natin 15 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. This time May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Galalala Fabco!
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamig RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa GCRH Public Service Hour. Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour. Mga kaibigan, sa ating pong balitang Pag-ibig Fund, itinaas po ng Pag-ibig Fund sa 10 million pesos ang halaga ng maximum housing loan na maaaring ma-avail ng bawat isang borrower na miyembro po nito.
Layunin na nasabing hakbang na mapalawak pa ang maabot ng programang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded PH Flagship Program ng Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakalaan sa mga middle income at higher earning Filipino workers yung mga pabahay sa abot kayang halaga at long-term home financing, partikular sa mga taga Metro Manila at iba pang mga highly urbanized areas. Naniniwala si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring chairman ng Pag-ibig Fund Board of Trustees na sa pamamagitan ng 10 million peso loan ceiling, mas maraming miyembro ng ahensya makapagmamay-ari ng abot-kayang pabahay ng pamahalaan. Sinabi pa ni Secretary Aliling na may oversupply ng ready for occupancy condominium units sa Kalakang, Maynila at iba pang urban areas sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta na ang pagtaas po ng housing loan ceiling ay bahagi ng mandato ng kanilang tanggapan na makapagbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, punta na tayo sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Alamin natin sino-sino ay ating mga mapapasaya ngayong hapon. Aiza Gabriel, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, Miss Marino, isang maalinsangan na hapon dyan sa studio. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan 20 at 30 lang, marami na mapupuntahan ng inyong pera. Siyempre, dito yan sa pinakakilalang lugar dito sa Maynila, ang Divisoria. At ngayong hapon nga, Miss May, ay makakasama natin. Tuwi-tuwi po kayo ang ating mga matisipag na mga nagtatrabaho dito sa Divisoria, Miss May. Dahil ang Divisoria, partikular na dito sa lugar ng Maynila, ang isa sa kumbaga, busy. Dahil dito, walang umaga at walang gabi dahil magdamagan ang mga tao rito para mamili ng mga paninda o hindi naman kaya sa pang-araw-araw nilang mga ginagamit. Kaya ngayong hapon, Miss May, sama natin dito ang masipag na si Ate Joanna. Joanna, kaway-kaway kayo. Ayan, ba't yung Miss May? Hi, Ate May. Hello, magandang hapon. Kuya Julius, kaway po kayo kay Miss May. Opo. Ayan. Si Kuya Francis. At syempre si Kuya Ariel, Miss May. Miss May, alam mo, kaya tayo nandito ngayon, baka pwede ipakita ng ating TV. Kaya tayo napahinto dito sa lugar ay dahil sa napakasarap at mukhang freshly picked na mga paninda ni Kuya Julius na mga putas. At isa sa pinakapumukaw ng pansin natin, Miss May, ay yung tinda niyang mangga. Kuya Julius, magkano ba ang tindahan na ng mangga ngayon? 50 po isang kilo. 50 ang isang kilo. Kumusta naman ang benta? Okay naman to. Taga-taga lang naman. Dito sa lugar mo, Kuya Julius, kadalasan, sasakyan ng mga dumadaan, paano yung nagiging diskarte mo? Suki by suki po. May mga suki na rin po kasi pupunta na rin ibang Chinese. Ganyan. Okay naman po, nalulas po yung pang-araw-araw. Miss May, baka may katanungan kay Kuya Julius? Okay, go ahead at magkwentuhan kayo dyan. Alam ko napakainit yan, yung iyong mga iba pang mga katabi. Eto, Miss May, si Ate Joanna, Miss May. Si Ate Joanna ay isang parking attendant ng MPCB at sa pakikipagkwentuhan natin sa kanya kanina, ay meron siyang isang ginagawa dito. Ate Joanna, paano po ang nagiging sistema niyo dito sa pagpapark? Per ano po kami kasi, araw-araw po may quota po kami. Wala po kami sahod. Then, kailangan lang ma-produce namin. Then, after noon, tsaka kami may magkakaroon lang ng pang-uwi sa bahay. Yun po. Alam mo, Miss May, etong si Ate Joanna, kanina may nakaparking kasi dito na jeep. At nung nakikisuyo tayo kung saan na pwede mag-park, isa sa mga binanggit niya doon sa jeepney driver na kausap niya, ay hindi na daw niya ito sisingilin ng kumbaga parking dahil ito yung isa sa mga paraan na nakikita niya para kahit papaano ay makatulong sa mga kuyang natin. Bakit po ganon kita ang ginagawa ni Leo? Kasi pang nararamdaman ko rin yung pakiramdam nila na naghahanap buhay sila, naghahanap buhay din ako. So yung kinikita nila, kung kukuhanin ko pa, diba, kung babawasan ko pa, parang, kumbaga, inilagay ko yung sarili ko sa kanila na nakakaawa naman na babawasan ko pa yung kinikita nila. So,
in the meantime naman po na pakisamahan lang po na sila rin naman may time din na tinutulungan din naman nila ako. Minsan uuwi na ako, then masakyan ko sila, hindi na nila ako pinagbabayad. May ano lang po, balikan lang po, give and take lang po. Baga, parang kayo po, nag-bike kayo, then nakita ko, nabasa ko yung ano nyo na operation tulong, then parang sa akin na tumutulong kayo, then tutulong din po ako. Yun po. Ako, salamat Ate Joanna. Alam mo, yung mga katulad nyo, ang isa sa mga ikinatutuwa natin na kasasalukuyan Miss May, no? Dahil marami pa rin tayong mga tawag dito, mga katulad ni Ate Joanna na laging bukas sa pagtulong, no, sa mga kababayan natin. At itong si Kuya Francis, ayan si Miss May kasama natin, Kuya Francis. Ay, good afternoon po. Saan ka taga? Medyo matumal kasi may pasok na, titipid yung mga bata. Pero saka lang, sa ngayon naman, kahit paano, pang-uwi sa pamilya. Ikaw, Kuyang Ariel, sino ba ang madalas ninyong pasahero dito? Pasokay ko rin po, sakto lang. Kumusta ba ang kita? Okay lang po, sakto lang. Opo. Paano ang diskarte niyan? Katulad nito, normal na araw, maganda pa. Dito rin po, matumal talaga, sobra. Mag-aantay na lang kami ng mga suki-suki. Pero para may opo. Tulad niyan, patay oras, wala sumasakal. Tambay lang kami ngayon. Pag gantong oras, patay na oras. Anong oras po muli nabubuhay ang... Alas 6. Uwian na. Hapon na. Hapon na. Opo. Yun lang. Ako. Ayun, Miss May. Eto nga, dahil nga natambay tayo dito, napadpad tayo dito sa Divisoria, hindi lang tayo basta mamimili, kundi tayo naman ang mamamahagi ng papremyo para sa ating papremyo sa mga kasama natin ngayon dahil hindi lang, sabi nga natin, ang mga Pinoy talaga, madiskarte yan. At hanggat kayang pumayo, deka kayo dyan. Tama po ba? Tama. At bilang balik, no, sa kasipagan ng ating mga kababayan dito sa Divisoria, ay narito po ang handog ng DZRH Operation Tulong. Ito po. Ayan. Kuyang Julius. Thank you po. Maraming salamat. Para kahit pa paano po, ay... sa teacher, sa tumutulong sa amin. Maraming salamat po ulit. Ganda nga po. Ingat-ingat. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, ingat-ingat lang sa init ng panahon at syempre, ayan, sa bagay, malusog yan kasi puro mga prutas ang inyong mga palinda. Yes, Miss May. At eto, mamimili muna tayo at tignan natin, magdala tayo dyan sa studio para matikman naman kung gaano nga ba katamis ang tindang mangga at santol dito ni Kuya Julius. Mula pa rin dito sa Divisoria, Maynila, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel at ating team Operation Tulong DZRH Operation Tulong Choir. Ayan, nandyan yung ating tatlong member, of course, ang kanilang team leader, si Mitz Mendoza. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour at ngayon makakausap po natin yan, dating President po ng Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated. Makakausap natin, pag-usapan natin kung paano ba yung pag-unawa natin dun sa sanhi at epekto po ng bullying, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Paano yan na naka-apekto sa pag-ugali at syempre yung magiging role ng community para makaiwas tayo sa mga karahasan, lalong-lalo na sa mga eskwelahan na ngayon nga po ay nangyayari. Makausap po natin ang dating President, Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated. Walang iba kundi si Dr. Sheila Marie Guevara Hoxon. Dr. Sheila, magandang hapon. Good afternoon po. Hi, good afternoon po, Ma'am May. Maraming salamat po for the invite. Isang karangalan po. Okay, magandang hapon, Dr. Sheila. Kayo po ay isang psychologist. Hello po. Kayo po ay isang psychologist. Yes, opo. At ako rin po ay counselor. Counselor. Yeah, so, Naku, nagkataon na... napakahalaga ng inyong papel sa mga panahon na ito, Dr. Sheila. At alam ko, marami sa inyo talagang iba dyan, pila-pila yung mga pasyente, di po ba? Na talagang nagtatanong, nakikipag-coordinate. But anyway, sabi ko, napapanahon yung ating pag-usapan po ngayong hapon. Una-una, ano po ba ang Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated at sino-sino mga member nito, Dr. Sheila? Para po sa ating mga kababayan. Yeah, thank you, Ma'am May. So ito po ay
premier counseling organization ng ating bansa. Sa lahat po ng mga counselors, pag sila po ay nagkaroon ng lisensya, ito po ay PRC accredited. So ito po ang organisasyon ng lahat ng ating guidance counselors sa buong Pilipinas. Ayun. So, gaano karami pagka sinabi natin buong Pilipinas? Kasi medyo sa mga panahon na to, marami nagsasabi parang hindi accessible ang serbisyo, lalong-lalo na ng ating mga psychologist. Dapat po ba pagka nasa counseling, isa kang psychologist? Opo, actually po, magkaiba ang license ng counselor. Ang guidance counselor ay for day-to-day problem. At ang psikologista po ay iba rin ho ang lisensya. Ito naman po yung mga may mental health disorder for psychotherapy. Kaya nagkataon po na parehas yung aking lisensya. Ayun, galing. Okay, Doc Sheila, samantalahin ko na ha, sapagkat eto nga, di po ba, eto na, sunod-sunod na sa loob ng eskwelahan, nangyayari po, yung mga ganitong insidente, merong mga pananaksak, this time merong shooting, mga minors yung ating pag-uusapan ngayon. Unang-una, para po mas maintindihan sa mga ganitong sitwasyon, bakit nga ba sakit kapag tinamaan ka ng bullying ng kapwa mo, lalong-lalo na kasama mo sa eskwelahan? Masakit ho talaga yan, no? And it can definitely have a long-term effect, like katulad po na nangyari sa atin, no? Yung somewhat nakasakit ho talaga, no? At ito po ay definitely nagsisimula, no? Syempre po yung ating home environment, no? Kaya importante po ng ating mga magulang definitely po ay magkaroon ng healthy school environment that are safe, no? Kailangan din po natin kausapin ang ating mga anak, no? At makita po yung mga emosyon nila kasi importante po yung kanilang coping mechanism. So pag ang mga bata ay mayroong poor emotional regulation, pwede po talaga itong ma-channel, no, ng bullying. At yung iba na rin is because na rin unfortunately, no, sa school environment in the evidence-based research po dito sa Pilipinas, no, malaki rin po yung effect ng crowded classroom. Malaki rin po yung effect ng lack of adult supervision. Kaya importante po na meron po tayong mga security guard sa ating eskwelahan. Meron po tayong mga discipline officers at guidance counselors na kulang-kulang ho sa panahon ngayon. Sa mga eskwelahan po ba ay kaya nilang i-accommodate? Kasi ang laki ng bilang, di po ba, ng mga estudyante, lalong-lalo na sa mga public school, Doc Sheila? Yeah, actually po, talagang kulang ang guidance counselor sa buong Pilipinas because we only have almost 6,000 counselors in the country. At karamihan po ng ating mga magagaling na guidance counselors ay nag-abroad na rin. At yung iba ay nagturo because of the career progression. Kaya po talagang kailangan ang mga tagagabay sa ating mga eskwelahan. Opo. Bago natin, Doc Sheila, pag-usapan sa pananaw ng isa po ninyong kay katulad po niyo, isa kayong psychologist, yung mga karaniwang pinagdadaanan, pinagagalingan ng isang bata, lalo na pag siya po yung nambubuli, of course yung nabubuli. Unang-una, sa inyo po, nitong mga nakalipas na panahon, hindi ganito katindi ang bullying di po ba? Or ito ba ay sa nagbagong panahon talaga, and of course, ang presence ngayon ng social media, kaya mas talagang, sa pag-aaral, lumakas yung impact nito, lalong-lalo na sa ating mga emosyon? Yeah, actually, Ma'am May, itong bullying ay matagal na talaga, no? Kaya lang nung unang panahon, with the many evidence-based researches, ito po ay na-label na po as bullying at nagkaroon na po ng mga epekto na dati meron pa, pero somewhat medyo malakas ang coping mechanism at hindi pa ho talaga tayo masyadong aral. Pero matagal na pong merong bullying. Ngayon, malaki definitely ang effect ng teknolohiya, no? Lalo na pag walang gabay ang magulang. Imagine niyo ang mga kinder ngayon. Nagbigay lang ako ng talk sa isang elementary school. Ang kinder may sarili ng telepono, no? Yes. At ang mga magulang ay talagang syempre busy rin, kailangan kumain sa kahirapan sa Pilipinas, no? So talagang hindi po somewhat yung iba nagagabayan ng kanilang mga anak. Kaya kung ano-ano pong nafe-feed, no? At itong napapanood nila ay definitely affects their thought, their feeling, and even their behavior pag hindi nagabayan ng tama.
Tama po yun, ano? Yun ang number one ngayon na talagang minsan daw ang mga magulang or hindi na minsan, madalas, hindi na nila kayang makontrol ang kanilang mga anak lalo na't napabayaan talaga no na ang laging kaharap ay alam niya ang cellphone tapos naka-open lahat na. Opo, totoo po. At saka po yung lahat kasi ng mga bata ngayon, karamihan telepono din kasi ang binibigay. So I do hope na bumalik tayo sa dati na libro ang nireregalo natin, hindi telepono, no? Kaya po yung even other countries abroad, no? Sana po talaga walang telepono. Yung iba, mga panukala nila sa batas nila, 13 and below talagang dapat to, wala pa kasi hindi pa talaga nila ma-manage ang kanilang somewhat ang kanilang feelings, no, ang kanilang thoughts, no, and even how to go for self-control and emotional regulation. So dapat po 16 ang edad ay 16 pababa. Ano po, tama po ba? Para po dun sa mga... Ang sinasabi po ng ibang eskwelahan, ibang bansa po ay 13 and below dapat wala pang telepono, no? Ako nga po, kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda talaga sa akin ay 18 and above, no? Para po talaga, kasi po minsan yung reasoning ng mga bata talagang hindi pa ganun ka-stable, yung logical reasoning nila, no? Okay, and the ability to manage. Yeah, but 13 and below is also okay na wala po munang cellphone. Sino kaya mag-i-initiate sa ating bansa na gawin na yan? Ngayon na, now na, no? Siguro po yung mga education, yung mga sa technical panel natin sa education, no, sa Senate at sa Congress, baka po may mga bills na rin. Yan ang dapat, na gawin ngayon, lalong-lalo na't nagsunod-sunod dapat hindi na po yan magpatuloy. But anyway, doon po sa yun, yung mga nambubuli at yung nabubuli. Ayan, sa inyo pong pananaw, ano bang mga pinagdadaanan nito? Nakakadagdag po ba talaga yung tawag nito walang gabay sa loob ng bahay and then paglabas, di po ba? Yun na, meron na silang mga dinadala na ring mga emosyon, nagkakapatong-patong na. Yeah, malaki ho talaga ang definitely role ng ating pamilya, no? Definitely in collaboration with our school, no? So, ang epekto po talaga niyan is hindi lang po sa perpetrator kundi po sa nabully, no, yung victim. Talaga po yung pagkasira ng sarili, no? So, yung self-esteem ng bata nawawala, no? Nagkakaroon ng trauma. Pag na-trauma ang bata, no, ay yung memorya po ay bumabagal, no? Nagkakaroon ng sadness, no? Nagkakaroon ng anxiety, up to the extent of mental health disorder, up to the extent of suicide. No? At ngayon, mga aggressive tendencies ang nakita natin. So it's also definitely have a big relationship with mental health. So pareho yun, para sa mga parents na talaga naman sabi natin, busy para maghanap buhay. Ano ba yung mga nagmamanifest sa mga bata na may mga ganito na palang dalahin na dapat yun ang bantayan ng ating mga magulang. At the same time na rin, sa loob ng classroom, di ba, Doc Sheila? Lalong-lalo ang mga maging ang mga teacher yata natin kailangan din ng mga ganitong counseling. Yeah, actually diba? Po syempre ang mga teacher natin ngayon, actually I just came from the Senate ay the Congress, no, yung teacher protection. Sabi po yung mga teacher natin nabubuli din ng mga magulang. So yun yung mga bagong pag-aaral ng EDCOM ngayon. Kaya po hindi lang po syempre sa ating estudyante, pati sa ating mga guro. So dapat nakikita din na po ito kaagad din yung epekto ng bullying, tama po, sa mental, emotional, and of course social development ng isang bata o ng isang tao na sa pangkalahatan. Kaya po importante po talaga that we have mental health awareness. Ngayon po, ang programa na ginagawa namin for PGCA, no, kasama rin po ako ng FEU, no, at ng Unilab Foundation, mga programa po for mental health literacy program, na hindi lang talaga pwedeng one time, big time ang mga programa. Hindi lang po pwedeng showdown, no, at parang puro pakitang tao lamang, but really sustainable programs, no, and definitely not only in our home, but even, of course, in our school. So sa mga ganitong pagkakataon, Doc Sheila, anong dapat gawin ng DepEd? Lalong-lalo na, At ito, magkakasunod na di po ba?
At sana hindi maging pattern ng, alam niyo yun, na, kasi yung mga bata minsan kung ano napapanood nila, yun ang gusto nilang gawin eh. Kasi nga, di nagagabayan. Opo. Yeah, kaya po, even in the Senate, I'm sitting also as one of the representatives of the Philippine Guidance and Counseling Association. So, importante po talaga na yung mga batas ng policy ng ating DepEd. No? Ngayon, may bagong kalalabas lang na IRR. Hindi lang po talaga pwedeng nasusulat. Ito po talaga ay full accountability of implementation, monitoring, evaluation, and sustainability, and even research. No? At ito po ay dapat po meron ding manpower. No? Imagine niyo hindi lahat ng DepEd school mayroong security guard. Yes. Napakalaki din ng budget natin dyan, even though we have CCTVs. Pero importante po yung mga personnel, no? Security guard, no? Yung ating pong mga learner, LFO, no? Mga learner formation. And of course, ang ating mga guidance counselor. So, crowded po kasi pagod din ang mga tao sa DepEd. Kaya importante po talaga yung pagdagdag ng plantilla. And of course, it's a whole school approach. Hindi po natin pwedeng isisi ang DepEd lamang, no? So it's in partnership definitely with the home, no? Kaya ang mga magulang ay dapat din talaga na yung quality time sa kanilang mga anak, pagiging magandang example, no? Paggabay sa kanilang mga magulang in partnership with the school and counselors. Ayun. Tama po yun. Ano? But then, eto, maikli lang, Doc Sheila, no? Medyo, yung oras din natin ganun kaikli, pero masarap pag-usapan para dun sa mga pangamagulang natin na nakikinig ngayon, na hindi na, meron na kasi ang laki na ng generation gap na tinatawag di po ba? Sa mga panahon ngayon, ang laki ng generation gap dahil sa mga makabagong teknolohiya. Kaya daw po itong mga insidente ng karahasan na ito nangyayari na at nagiging visible na, no? Lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Doon po sa maaring maging epekto ng patuloy na exposure, no, ng mga kabataan sa karahasan sa kanilang pag-iisip at pakikitungo sa iba. Pag-usapan nga po natin ng konti yun para lang sa ganun maramdaman ng lahat, whether nasa loob ng bahay, nasa eskwelahan, or nasa opisina, kung ano ba yung unang-unang mga nagmamanifest pagka may mga ganito ng problema. Yeah, so definitely po, we have to check the behavior, no? Yung galaw ng mga bata. So kung makikita nyo itong mga batang ito, parang suspected bullying case, no? Ang mga bata na sobrang hunger for power, biglang nananahimik, no? And of course, in one also of the evidence-based researches, ito po yung tinatawag na contempt, no? Ano pong ibig sabihin ng contempt? It is what you call the powerful feeling of dislike to a person, no? So pag merong ganyan ng mga bata, ano po ang apparent advantage, psychological advantages niyan? Pwede pong ang bata ay nado-dominate ng isang bata kung bakit niya ayaw. Pwede pong he or she wants to evict the person, mawala sa buhay niya, no? Pwedeng inggit na nagiging galit, no? Okay? So importante po yung affect. Tingnan po natin yung kanyang pakiramdam, no? Kung ang bata po talaga ay nagiging malungkutin, nag-iisa, no? And of course, tingnan din po natin yung kanyang cognition. Kasi baka yung kanyang pag-iisip, ang laging sinasabi sa kanya, mahina siya, no? So, lagi po siyang nag-hunger ng power, no? So, sinasabi niya po, di ba naririnig natin sa mga kabataan yon, I'm a loser, no? Yeah. Malaki rin po yung epekto talaga ng kahirapan, no? Pwede rin po yung pagiging unworthy at yung walang pagmamahal sa pamilya. Kaya malaki po yung epekto ng magulang that we have to be the absolute truth of our children. The number one example, no? In thoughts, in words, in deeds. And love is always spelled time, no? So quality time po talaga sa ating mga anak. Yes. At syempre yung tamang approach doon sa mga batang nambubuli, di ba? Lalong-lalo syempre behavior yan. Po yan. Like for example, sa loob ng eskwelahan na, anong dapat gawin ni teacher? Yeah, so kung kayo po may nakakapansin talaga na nambubuli ang bata, isulat niyo po iyon at kausapin niyo, no? So kumustahin niyo ang bata, ibigay niyo po yung positive, pagkatapos yung medyo observations na need for improvement, lalo na kung ito ay bullying tendency. Iparating niyo po ang inyong feeling, no?
na nalulungkot kayo sa kanyang behavior, no? At kayo po ay mag-request, no? Na iayos ang kanyang behavior at magkaroon ng action plan. Kaya importante po yung tamang pakikipag-usap at hindi ho ini-invalidate, no? Or pinagbibintangan ng bata. Okay? Ayun, So healthy communication. Oo, isa na lang, Dr. Sheila. Alam ko, napaka-busy mo rin. Yan nangyari sa Tacloban City, sa San Jose National High School. Sinasabi na yung dalawang bata talaga ang lakas ng loob, no? Pinagplanuhan. 1 month na pinagplanuhan yung ginawa nila ngayon at nakuha nagawa yung kanilang mga plano, nakuha yung kanilang mga dapat gamitin, no? Yung mga baril. Ano po ang tingin ninyo doon? At sinasabi na maaring nalulung yung bata doon sa isang, di ba, yung laro. Yeah, pwede rin po talaga epekto yan, no? At di ba ho, nangyari din rin yung insidente na yan sa Roblox, no? Kaya po supposed to be na black po ito sa Pilipinas. So importante rin po yung social learning, no? Ibig sabihin po ng ating social learning, kung ano yung nakikita natin, lalo na kung walang gabay ang magulang. Hindi po talagang magaya. At nakalimutan na nila na ito ay fantasy at nailagay nila ito sa realidad. Kaya importante po talaga yung gabay ng magulang. Kakalungkot, ano po? Parang pag-iisipin mo, lalo na yung mga panaghoy ngayon ng mga pamilya, ang sakit, ano? Sa kalooban ng lalo na nating mga magulang. So baka meron kayong mensahe sa ating mga kabataan, Dr. Sheila, go ahead po. At baka meron na silang mga nararamdaman na ganyan na nang sa ganun ay maiwasan, wag nang mangyari. Yeah, kung ako po sa mga bata ngayon, no? Importante po talaga na paigtingin nila yung connection, no, sa kanilang mga loved ones, no. Kaya ngayon kung hindi talaga sila close sa mga magulang nila, minsan naiintindihan natin because minsan yung generation gap. I do hope that you can also talk to your counselor. Libre po ang mga counselor natin sa buong Pilipinas, no, private man or government, makipag-usap kayo, And then of course, yung coping mechanism. Pag kayo ay may problema, hanapin nyo yung interest niyo. Kayo ba ay gustong mag-sports? Kayo ba ay gustong mag-arts? No? At lagi po nating itanong sa ating mga bata, ano ba yung purpose nila sa buhay? No? Kasi kung hindi natin ma-establish yung purpose ng kabataan, magkakaroon sila ng sadness at emptiness at hindi magkakamining ang buhay nila. So paano nila hanapin yung purpose nila kung hindi nila alam? They go for their talents, they go for their interests so that their life will be meaningful. Yeah. Okay, maraming salamat, Doc Sheila, at sana sa susunod magkasama ulit namin kayo. Yeah, thank you po. God bless you. Maraming salamat po, Ma'am and the DCRH. Thank Maraming you so salamat much. po. Mga kaibigan, Dr. Sheila Guevara Hoxon, ayan, former President po Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, isa pong napakagaling na psychologist. Mga kaibigan, oras po natin sandali lamang. 54 na minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto, alas 4 na ng hapon. Punta muna natin maikling report, yun daw pong tulong pinansyal, ipinangako ni DepEd Secretary Sani Angara dun po sa mga biktima ng shooting incident dyan po sa Tacloban City. Ibalita mo yan, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Yes, may isa sa mga layunin ng pagbisita ni DepEd Secretary Sani Angara sa Tacloban ay personal na ipaabot ang pagkikaramay sa mga pamilya na mga nasawi, tiyak may hati kinakailangan tulong ng mga biktima. Ayon sa Secretary, nakahanda ang DepEd na magbigay ng financial assistance na iba pang suporta para sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at komunidad. Pinuntahan niya ang San Jose National High School kung saan nangyari ang insidente, ang pamamaril kahapon ng umaga. Pinuntahan din niya ang ospital kung saan nandun ang mga ginagamot pa ng mga biktima na 20 mga estudyante. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay, at tantabayanan po ninyo ang ating mga update, follow-up report kaugnay pa rin po ng shooting incident dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City sa ating mga susunod na pagbabalita. And standby din mamaya, ayan, nabangan din po ninyo yung CIDG, binalikan po yung
at nag-imbestiga doon po sa lugar kung saan naman nalunod yung dalawang basketball player ng Ateneo. Mamaya, standby ka lang dyan. Mamaya, Grace Sansan. Pansamantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat, Don. Don Pobre. Maraming salamat, Don. At kay Ellen Jacinto. Muli, maraming salamat, Billy Ray, gabay nandyan. RHTV, ako naman may binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang Mayor Lakay Deo Macalm at Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away.